Tagalog Love Stories presents. Ito pa raw ang mga pipirmahan mo. Napamura na lang ang binatang si Dan sa kanyang isipan nang tambakan pa siya ng papeles ng kanyang kasamahan. Kailangan daw matapos mo yan ngayong araw. Pagod na sumandal ang binata sa kanyang upuan. Pagod na ako. Wala na bang katapusan ng mga papeles na to? Kasalanan mo yan. Ang sipag mo kasing pumasok sa underground. Singhal sa kanya ng katrabaho bago umalis. Inis na napasabunot si Dan sa buhok bago simulang pirmahan ang mga papeles. Hindi na niya binasa ang mga ito at basta-basta na lang siyang pumirma. Wala na nga siyang pakialam kung ano pa nakasulat dun. Ang gusto niya lang ay matapos na ang gawain niya. Natapos din. Masayang sabi ni Dan at sumandal muli. Napahinga siya saglit bago dalhin ng papeles na pinirmahan sa office ng kanilang boss. Tapos na ako, sabi ni Dan at basta na lang inilapag yung papeles. Una na ako pagpahingahin mo naman ako. Huwag kang magreklamo, kasalanan mo yan dahil tamad kang pumunta dito. Sagot sa kanya ng boss niya. Dalasan mo lang ulit ang pagpunta dito sasamain ka na sa akin. Ngumisi lang si Dan at basta na lang nilayasan ng kanyang boss. Huwag kang paharang-harang. Napahinto si Dan nang mabangga niya ang babaeng anak ng kanilang boss. Sorry. Maamong sabi ni Dan sa dalaga. Inirapan siya nito at nilampasan. Nakangiwing nagkibit-balikat si Dan at tuluyan na lang umalis sa underground na yon. Daddy! Inis na sabi ng dalaga na makapasok siya sa opisina ng ama. At ano itong nalaman ko na ipapakasal mo ko? Baka nakakalimutan mo ang kasunduan natin. Sumandal ang ama ng dalagang nasa swivel chair. 25 ka na at usapan natin na ako ang maghahanap ng mapapangasawa mo kapag wala ka pa rin naipakilala sa akin sa ganyang edad. Daddy naman Inis na umupo ang dalaga. Paano kapag hindi maganda ugali ng napili mo? Di kawawa naman ako. Hindi ba at yung mapapangasawa mo pa ang matakot sa'yo, Samantha? Natawa ang ama ng dalaga. Ganyan ka lang tingnan pero grabe ka pa sa lalaki. Napanguso si Samantha. Sino ba mapapangasawa ko? Si Dan. Si Dan Salvacion. Napasimangot si Samantha. Pwede na rin po. Takot yun sa akin. At sa tuwing nakikita niya ako para siyang maiihi. Paano? Palagi mo kasing sinisinghalan. Sagot ng kanyang ama. Pipili sana ako sa mga kaibigan niya kaso may mga asawa na pala. Tiwala naman ako kay Dan. Alam niya bang kasal na kami? Tanong ni Samantha sa ama. Hindi pa. Tatawagan ko na at pababalikin dito. Kinuha ng ama ni Samantha ang telepono at tinawagan ng lalaki. Pinabalik niya si Dan sa opisina. Bakit na naman, boss? Nakasimangot na tanong ni Dan sa matandang lalaki. Hindi pa nag-iinit ang puwet ko sa kotse ko. Pinabalik mo na agad ako. Maupo ka sa tabi ng anak ko. Sabi nito. Napatikom naman ang bibig ni Dan at naupo sa tabi ni Samantha. Parang anghel si Samantha na nakakapagpabait sa lalaki. Gusto kong sabihin na napirmahan mo ang isang marriage contract. Sabi ng matandang lalaki at kinuha ang marriage contract na aksidenteng napirmahan ni Dan. Ibig sabihin nito ay kasal ka na. Ano? Napasigaw at napatayo si Dan. Boss naman! Porket alam mong tamad ako magbasa ng mga papeles, nilubos mo naman. Aba, ano magagawa ko? Sa tamad ka Tanggapin mo na lang, Dan.
Matanda ka rin naman kaya hindi na masama kung magpakasal ka. Paano kung yung pinakasalan ko ay masama ang ugali? Napasimangot si Dan. Ang gusto ko ay yung susuportahan lahat ng gusto ko. Yung tipong magiging sunod-sunuran siya sa akin at ayoko yung ina-under ako. Gusto ko, ako yung hari. Pwede naman. Natawa ang matandang lalaki. Kung papayag yung asawa mo. Sino bang asawa ko? Maangas na tanong ni Dan. Nginuso ng matandang lalaki ang anak niyang masama ang tingin sa kanya. Si Samantha Almendras, ang nag-iisang anak ko. Sagot ng matandang lalaki. Automatikong naging maamong tuta ang itsura ni Dan. Nilingon niya si Samantha at napayuko na lang siya nang makitang masama ang tingin nito sa kanya. Ano nga ulit ang sabi mo? Mataray na tanong ni Samantha sa lalaki. Anong gusto mong mapangasawa? Nagbibiro lang naman ako. Mahinang sabi ni Dan sa dalaga. Joke lang yun. Kung gusto mo, ikaw ang masunod sa lahat. Ayos lang sa akin. Mabuti yung nagkakaintindihan tayo. Sabi ni Samantha at inayos ang kanyang salamin. Pag-usapan na lang natin mamaya magiging setup. May party kasi akong pupuntahan kaya kita-kits na lang mamaya. Tumango lang si Dan sa asawa. Ngumiti ng matamis ang babae bago umalis. Boss naman. Parang batang napapadyak si Dan dahil sa inis. Ang sama ng ugali mo. Bakit? Ikaw ang pumirma sa marriage contract, hindi naman ako. Sabi ng boss ni Dan. Isa pa, hindi ka nalugi. Crush mo naman ang anak ko, hindi ba? Napahinga ng malalim si Dan. Walang sisihan, boss ah. Bahala ka. Ngumisi ang boss ni Dan. Hindi ako nag-aalala kahit konti. Panatag akong ikaw ang napangasawa ng anak ko. At panatag akong hindi siya masasaktan. Ako ang masasaktan niya. Napasimangot si Dan at tinalikuran ng kanyang boss. Bahala ka. Hindi ko gagawin ang iba kong trabaho. Sa kabilang banda naman, ay ang babaeng si Samantha na masayang nakikipag-usap sa kanyang mga kabatchmate. Ikaw, magkakaroon ng asawa? Ikaw nga ang loser sa batch natin. Sabi ni Roxanne na ikinawala ng ngiti ni Samantha. Remember, pinahiya ka ni Dino noon dahil nag-confess ka sa kanya. Ikaw naman kasi, alam mong gwapo si Dino tas nag-confess ka ng losyang ang itsura? Bakit? Nagbago ba ang itsura niya ngayon? Sabi naman ni Annalyn. Grabe kayo, baka ma-offend yan si Samantha ha? Sabi ni Jenilyn na mukhang sayang-saya rin naman sa nangyayari. Hoy, tumigil kayo dyan. Ang kakapal na mga mukha niyong laitin nitong BFF ko. Mga retokada lang naman ang mga mukha niyo ngayon. Pagtatanggol ni Joel, aka Joy, sa kaibigan niyang si Samantha. At saka, si Dino lang naman ang nambasted sa kanya dahil mayabang siya. Baka hindi niyo alam, si Samantha ang campus crush noon at hinahabol-habol siya ni Dino ngayon. Tumahimik ang bakla ka, binibiro lang naman namin si Samantha. Mataray na sabi ni Roxanne kay Joy. At saka, sa kanya na siya biruin kapag close na kayo. Mataray na sabi ni Joy sa dalagang si Roxanne. Minsan, kilalanin mo ang binibiro mo, no? Ayos lang yun, Joy. Hinawakan ni Samantha ang kamay ng kaibigan. Ayos lang ako, hindi naman ako na-offend. At bakit ako ma-offend? Hindi naman totoong sinasabi nila. Ang turo sa akin ni Mommy, huwag mag-react kung hindi ka naman ganon. At sabi ni Mommy kapag may nalalait daw sa'yo, ibig sabihin ay inggit sila. Grabe ka naman, Samantha. Wala namang nakakainggit sa nerd. Natatawang sabi ni Roxanne. Hindi na kumibo si Samantha kahit gustong gusto niyang pasabugin ang ulo ni Roxanne. Nasa gitna ng pagkain si Samantha nang biglang tumunog ang kanyang phone. Sinagot niya naman ito. Sino to? Tanong agad niya.
It's me. Nabosesa niya agad si Dan. Nasaan ka? Akala ko ba mag-uusap tayong dalawa? Nasa isang restaurant ako. Pasundo nga ako. Sinasabi kasi ng mga kabatchmate ko na wala akong asawa dahil walang papatol sa akin. On my way, sagot ni Dan. Baba mo na yung phone. Ayaw kitang babaan dahil baka magalit ka. Ingat. Nakangiting sabi ni Samantha bago ibaba ang tawag. Pupunta ang asawa ko. Mayabang na sabi ni Samantha, kaya napatingin sa kanya mga kasama. Susunduin niya raw ako. Let's just see. Nakangising sabi naman ni Roxanne. Naghintay nga sila hanggang sa wakas ay bumukas ang pinto. Malakas na nagtawanan ng lahat nang pumasok ang isang lalaking payat na maluwag ang damit. I didn't know na genggeng ang mga type mo. Nakangising sabi ni Jenilyn. Ngumiti si Samantha at tumayo nang matanaw ang papasok na si Dan. Nilapitan niya ito at agad niyakap na ikinasinghap ng kabatchmate ni Samantha. Kunwari sweet tayo. Bulong ni Samantha sa asawa. Ipapakita ko lang sa mga balditang nyo na maganda ako. Maganda ka naman talaga. Seryosong sabi ni Dan at hinaplos ang pisngi ng asawa. Maganda ka, tsaka sila. Napangiti si Samantha. Hinarap niya ang mga kabatchmate. Mauuna na ako may pupuntahan pa kasi kami ng husband ko. Seriously? Si Dan Salvacion ang asawa mo? Gulat na sambit ni Annalyn. Kilala si Dan Salvacion dahil minsan itong naging modelo ng mga brief at minsan nang nailagay sa billboard. Yes. Mayabang na sagot ni Samantha. He's my husband. Inilapat ni Dan ang kamay sa bewang ng asawa. She's my wife. My lovely and beautiful wife. Alis na kami. Paalam ni Samantha at hinila paalis doon ng asawa. Huyo kayo ngayong mga bruha kayo. Sumakay ang dalawa sa kotse. Tahimik lang na nagdadrive si Dan dahil hindi niya alam kung paano kikibuin ang asawa. About what happened earlier, thank you for saving me sa mga witches na yun. Sabi ni Samantha. Pasensya na kung naabala pa kita. Okay lang yun. Sagot ni Dan at maliit na ngumiti. Hindi naman ako busy kaya ayos lang sa akin yun. Are you not comfortable with my presence? Natawa si Samantha. Come on, masungit lang ako sa umpisa pero hindi naman talaga ganun kasama ugali ko. Nasa saktuhan lang sa tuwing magkikita tayo ay bad mood ako. Ang lakas kasi ng aura mo, tiklop ako agad. Sabi ni Dan. Muling natawa ang dalaga. So, anong gusto mo maging setup nating dalawa? Ikaw nang bahala magdesisyon. Sagot ni Dan. Ayos lang sa akin kahit anong gusto mo, basta doon ako sa komportable ka. Mabait ka naman pala. Ito kasi ang gusto ko. Gusto kong doon ako titira sa bahay ng lalaki. Okay lang sa akin kahit nasa isang kwarto lang kami. Bawal lang yung smoke or anything na makakapagpaano sa hika ko. I'm not that strict naman. Tumango-tango si Dan. Okay, dadaan tayo sa inyo para kunin ang gamit mo. Sa bahay na kita titira. Isa pa pala, gusto ko sana sa ref yung maraming drinks. Sabi ni Samantha at parang batang ngumiti. Mahilig kasi ako sa mga Chucky, Dutch Mill, Yakult, any drink na pambata. Okay, palagi na ako magsastock ng mga ganun sa ref ko. Ano pa mga gusto mo? Feeling ko, isaspoil mo ko. Feeling ko tuloy, ang swerte ko agad na naging husband kita. Nag-init naman ang pisngi ni Dan. Pumula ang pisngi nito at ang mga tenga kaya bahagya siyang napayuko. Salamat. Nang makarating sa bahay nila Samantha, ay napanganga na lamang ang dalawa nang makita ang bagahe ng babae sa labas. Talagang gustong gusto na ako mawala ni Daddy sa bahay?
Nakasimangot na sabi ni Samantha. Alam niya na talaga ang gagawin. Ako na magsasakay ng mga gamit mo. Pumasok ka na sa kotse. Isa-isa itong pinasok ni Dan sa kotse niya. Nang matapos siya, ay pumasok na rin siya sa driver's seat at nagsimula na mag-drive patungo sa bahay niya. Saglit lang naman ang biyahe nilang dalawa. Ipapaayos ko ang mga gamit mo sa magiging kwarto mo. Separate room muna tayo kasi baka hindi ka maging komportable. Ipinapaalis ko na rin yung mga bagay na pwedeng makasumpong ng asthma mo. Mag-uutos na rin ako na pwedeng mamalengke para sa mga inuming gusto mo. Feeling ko, special na ako. Nakangiting sabi ni Samantha bago lapitan ng lalaki. Thank you ah. Buti na lang pala, ikaw ang napili ni Daddy. Pahinga muna ako ah. Napatulala na lamang ang lalaki nang halikan siya ni Samantha. Nang makabawi siya sa wisyo, ay parang tangang napangiti si Dan at napatalon-talon. Pakiramdam ni Dan ay mas lalong lumakas ang tama niya sa asawa. Maganda ang gising ni Samantha. Kinabukasan, dahil malambot ang kama niya at masarap sa pakiramdam ang aircon. Ngunit mas naging maganda ang gising niya nang tumambad sa kanya ang mga paboritong inumin nang buksan niya ang ref. Inayos ko na rin ang mga yan para hindi magulo. Sabi ni Dan nakapapasok lang sa kusina. Anong gusto mong breakfast? Ipagluluto kita. Hindi ako nagbe-breakfast. Sagot ni Samantha at naupo sa island counter habang umiinom ng Yakult. Magluluto ako. Sabi ni Dan at nagsimula ng mangalkal sa ref niya. Nakakalanta kapag hindi ka nag-breakfast kaya kailangan mong kumain na umagahan. Sige. Sabi lang ni Samantha at pinagmasdan ng lalaki. Nagsimula magluto si Dan ng fried rice, egg and bacon at nakabantay lang si Samantha sa pulidong galaw ng kanyang asawa. Marunong ka pala magluto? Sabi ni Samantha at bumaba mula sa pagkakaupo para maghanda ng pinggan. Umiinom kang coffee? Gusto mo ipagtimpla kita? Yes, less sugar please. Sagot ni Dan. Noted. Nang matapos magluto si Dan, ay inihain niya na yon. Ipinatong muna ni Samantha sa mesa ang itinamplang kape para sa lalaki bago sila naupong dalawa at magsimulang kumain. Bagay sa iyong walang salamin. Nakangiting sabi ni Dan sa asawa. Mas lalong umaangat ang ganda mo. Ibig sabihin, pangit ako kapag walang salamin? Tumaas ang isang kilay ng babae. Mabilis na umiling si Dan. Sobrang ganda mo kahit nakasalamin ka. Mas nadadagdagan yun kapag wala kang salamin. Ito kasing salamin nito ang huling alaala sa akin ni Mommy, kaya palagi kong suot. Sabi ni Samantha at maliit na ngumiti. At saka, kapag nagtanggal ako ng salamin at nag-ayos, siguradong marami maghahabol sa akin. Gusto mo bang agawin ako ng iba? Umiling naman si Dan. Ayaw. Akin ka lang. Ako ang asawa mo kaya dapat sa akin ka lang. Natawa ulit si Samantha. Pagkatapos ko palang kumain pupunta akong underground para bisitahin si Daddy at asarin. Ikaw may lakad ka? Birthday ni Acer. Sagot ni Dan sa asawa. Pupunta ako sa kanila ngayon. Gusto mo bang sumama? Hindi na. Mag-enjoy ka muna. Sagot ni Samantha sa asawa. Pero mag-behave ka, malilintikan ka sa akin kapag nang babae ka. Ako? Mambababae? Sapat na sa akin ng ma-under sa isa. Ayoko nang dagdagan pa. At saka, mambababae lang ako kapag dumami ka na sa mundo. Wow! Ang sweet mo ngayon ah. Parang kahapon sising-sisi ka. Sabi ni Samantha at napailing. Epekto ba yan ng magic kiss ko? Malaking ngumiti si Dan. Oo, kaya nagpapakabait ako para maulit. Ngumisi lang si Samantha sa asawa at ipinagpatuloy ang pagkain. Nang matapos sila, ay si Samantha nang nagpresentang maghugas. Ako na dito.
Pwede ka nang pumunta sa pupuntahan mo. Aalis naman ako mamaya eh. May gusto ka ba ipabili? Tanong ni Dan sa asawa. Wala. Ipagbalot mo na lang ako. Gusto kong makatikim ng handa ni Acer. Tumango si Dan. Okay, see you later. See you. Sagot ni Samantha at kumiti ng matamis. Can I get a goodbye kiss? Nahihiyang tanong ni Dan sa asawa. You know, I think I'm addicted to your kiss. Sa cheeks lang muna, sabi ni Samantha. Tumango si Dan at ngumiti. Lumapit siya sa asawa at hinalikan ito sa pisngi. See you later. Pagkatapos ko sa birthday ni Acer, susunduin kita sa underground. Nang makaalis si Dan, ay sinimulan na ni Samantha ang kanyang trabaho sa kusina. Pagkatapos niya, ay dumiretso na siya ng banyo at naligo. Nagpahinga saglit si Samantha bago nagpa siyang umalis na at guluhin ang kanyang ama sa underground. Daddy! Sigaw ni Sam nang makapasok siya sa office. Napahinto naman ang kanyang ama at ang rush siya nakamiting nito dahil sa biglaang pagsulpot niya. Samantha, mamaya ka namang ulit. May meeting ako sa kasosyo ko. Who is she? Tanong ng lalaking Russian. She's beautiful. She's my daughter. Sir, she's married. Sagot naman ng ama ni Samantha. Napatango-tango na lang ang Russian na lalaki. Labas muna ako. Paalam niya. Dahil walang magawa, ay nagtungo na lang siya sa opisina ni Dan. Napasimangot siya nang bumungad sa kanyang magulong office ng asawa. Sa laula pala siya. Nakasimangot na sabi ni Samantha at sinimulang linisin ang opisina ni Dan. Natigilan siya nang buksan niya isang drawer. Namula ang pisngi ng babae nang bumungad sa kanyang kondom at malalaswang litrato at CD sa drawer ng asawa. Literal na sa laula talaga siya. Sabi ni Samantha at mabilis na isinarado ang drawer. At talagang nangongolekta pa siya ng ganong klase. Ibang klase talaga siyang lalaki siya. Nang matapos siya sa paglilinis, ay bumalik na siya sa opisina ng ama. Wala na ang kamiting nito, kaya nahiga si Samantha sa sofa. Kamusta ang pagsasama niyo ni Dan? Okay lang. Masunurin si Dan. Lahat ng gusto ko binibigay niya. Daddy, kinis ko kagabi si Dan tas kinilig siya. Masunurin siya? Ang tamad kaya ng lalaking yun. Anak, hindi mo na kailangan sabihin sa akin kung hinalikan mo siya. Nagtanong ka po kasi. Wala siya ngayon dahil birthday ni Acer. Pero sabi niya, susundin niya ako dito. Buti napapasunod mo ang lalaking yun. Takang tanong ng kanyang ama. Kami dito, halos lumuwa na muna ang mga mata namin at lalamunan bago siya sumunod. Understanding kasi si Dan. At saka, hindi siya sumusunod sa mga taong napapanot. Sinamaan ng tingin na matandang lalaki ang anak. Mambubwisit ka na naman. Natural sa aming lalaki ang mapanot lalo na kapag tumatanda. Ibig sabihin, mapapanot din si Dan? Okay lang, pogi naman siya. Sabi ni Samantha at humagikgik. Pasaway ka talagang bata ka. Sabi ng ama ni Sam at nag-inat. Mabuti pa at masahihin mo na lang itong likod ko. Tumayo si Sam at nagtungo sa likuran ng ama upang imasahe ito. Matanda ka na talaga, Daddy. Oras na siguro para humanap ka na ipapalit kay Mommy. Hindi na. Mas gugustuhin ko pa maging single na lang. Papalitan ko lang ang Mommy mo kapag nakahanap na ako ng kagaya niya. Sagot ng matandang lalaki. Mommy mo lang talaga ang mamahalin ko hanggang sa mamatay ako at alam kong malapit na rin kami magkasama. Wag mo ngang sabihin yan, Daddy. Paano kung hindi ka mapunta sa langit? Magbago ka muna bago ka mamatay. Napasimangot ang matandang lalaki. Hindi na nga kita kakausapin. Lahat na lang nasasabihin ko binabara mo. Manang-mana ka sa mami mo. Syempre naman po. Kailangan may namana rin ako kay mami.
Kamukha mo na nga ako. Tama na ang itsura, Daddy. Ayokong maging baliw rin kagaya mo. Oo na anak. Manahimik ka na dyan. Lumipas sa mga oras bago dumating si Dan. Napangiti si Samantha nang makita ito. Daddy! Nahangising bati ni Dan sa kanyang boss. Kinilabutan ako bigla. Sambit ng matandang lalaki. Natawa na lamang si Dan bago lapitan ng asawa. Kumain ka na? Umiling si Samantha. Hindi pa. Hinihintay kasi kita. Napatingin si Dan sa oras at nang makitang 3:00 na, ay napahinga na lang siya ng malalim. Kukuhanin ko yung handa na inuwi ko sa kotse. Anong oras na hindi ka pa kumakain? Lumabas si Dan para kunin yung handa na inuwi niya galing sa birthday. Nang makabalik siya, pinaghandaan niya naman ang kanyang asawa. Kain ka na. Thank you. Nakangiting sabi ni Samantha at nagsimulang kumain. Daddy, gusto mo? Busog na ako. Baka kulangin din sa'yo yan. Tumangulang si Sam at nagpatuloy sa pagkain. Sumandal naman si Dan sa sofa at pumikit. Medyo naparami ang inom ng binata kaya bahagya siyang nahihilo. Lasing ka? Ayos ka lang ba? Tanong ni Samantha sa asawa. Tipsy lang. Kumain ka lang dyan, ayos lang ako. Nang matapos sa pagkain, ay nag-aya nang umuwi si Samantha. Gusto niya kasing mapahinga ang asawa. Matulog ka muna, ipahinga mo yung sarili mo. Ngumiti si Dan at niyakap ang asawa. Ang ganda naman ng asawa ko. Buti na lang talaga at tamad akong magbasa ng papeles. Sasagot na sana si Samantha, kaya lang napatigil siya nang bumukas ang pinto ng bahay ni Dan at iniluwal noon si Rafael. Totoo nga ang chismis. Nakangising sabi nito at tumingin sa dalawa. Si Dan ay kabilang na sa understanding ng taon. Anong ginagawa mo dito? Nakasimangot na tanong ni Dan sa kaibigan. Dito ka na naman maghahasik ng lagim? Samantha, alam mo ba, nagrereklamo si Dan sa amin kanina? Feeling niya raw magiging under siya. Sinamaan ang tingin ni Dan ang kaibigan. Huwag kang gumawa ng kwento, Rafael. Wala akong sinasabing ganyan. Aalis ka dito o aalis ka? Sinamaan ang tingin ni Samantha si Rafael. Huwag ka nga manggulo dito. Siguro bakla ka, no? Siguro mahal mo ang asawa ko kaya gusto mo siyang agawin. Yak! Kilabutan ka nga sa sinasabi mo, Samantha. Nakangiwing sabi ni Rafael. Lumapit si Samantha sa isang drawer at kinuha ang baril. Kinasan niya yon at tinuto kay Rafael. Mamili ka, Rafael. Aalis ka dito ng buo o aalis dito ng sabog ang ulo mo. Banta ni Samantha sa binata. Napalunok naman si Rafael. Nagbibiro lang naman ako, masyado kang hot. Peking tumawa si Rafael bago kumaripas ng takbo. Nilapitan naman ni Samantha ang pinto at isinara ito. Nilingon ng dalaga ang asawa at tinutukan ito ng baril. Samantha, wala namang ganyanan. Wala naman akong kasalanan eh. Sabi ni Dan sa asawa. Binibiro ka lang. Nakangising sabi ni Samantha at saka ibinalik ang baril sa kanyang drawer. Matulog ka na para matanggal na yung kalasingan mo. Tabi tayo. Malambing na sabi ni Dan at nilapitan siya. Cuddle-cuddle tayo. Dahil behave ka naman, papayag ako. Tugon ni Samantha. Pumasok ang dalawa sa kwarto at magkayakap na natulog. Naunang nagising si Samantha. Napalingon siya sa orasan at nang makitang 5:00 na ng hapon, ay agad siyang tumayo at dumiretso sa kusina para magluto ng hapunan nila. How can I cook this chicken? Takang tanong niya sa sarili habang nakatingin sa isang buong manok. Ipiprito ko ba siya ng buo? Pwede naman siguro. Nagkibit balikat na lang si Samantha at ipinrito ang buong manok sa kawali na walang mantika.
Wala talagang alam ang babae sa pagluluto dahil hindi naman siya nag-aral. Sa kabilang banda naman, nagising si Dan nang makaamoy siya na parang nasusunog. Dali-dali siyang nagpunta sa kusina at nadatnan niya ang asawa doon na tila natataranta. Anong nangyari? Tanong ni Dan sa asawa. Nagluluto ako tapos naging black yung chicken. Naiiyak na sagot nito. Lumapit naman si Dan sa kawali at napatawa na lamang siya nang makita ang isang buong manok doon na kulay itim na. Pinatay ni Dan ang stove at tumatawang hinarap ang asawa. Anong luto ba ang ginawa mo? Tumatawang tanong ni Dan sa asawa. Fried chicken. Fried chicken? Bakit walang mantika? At bakit isang buong manok? Tanong muli ni Dan. Kailangan ba ng mantika? Inosenteng tanong ni Samantha. At kailangan bang hatiin yung manok? Hay nako, Sam. You're so cute. Nilapitan ni Dan ang asawa at kinurot ito sa pisngi. Maupo ka na dyan. Ako na magluluto ng pagkain natin. Tumango lang si Samantha at naupo. Binalikan naman ni Dan ang itim na manok. Itinabi niya yon at naisip na ipakain na lang sa aso dahil hindi naman na ito makakain ng tao. Nagsalang na lang si Dan ng kanin bago nagluto ng ulam. Pinili niyang lutuan ng fried chicken na may tomato sauce ang asawa. Hindi ako marunong magluto, sabi ni Samantha sa asawa. It's okay, handa akong lutuan ka. Paano kapag nagutom ka? Hindi kita malulutuan. Then I will teach you. Malapit na itong maluto, maghanda ka na ng mga pinggan. Tumango si Samantha at naghanda ng mga pinggan. Nang matapos magluto si Dan, ay nagsandok na siya ng kanin at ulam. Nang mailapag yun ng lalaki, nagsimula na silang kumain. Thank you. Nakangiting sabi ni Samantha sa asawa. Anything for you, my wife. Tugon ni Dan at kinindatan nito. Mabilis na dumukwang si Samantha at hinalikan sa labi ang asawa. Isa pa, kinikilig na sabi ni Dan at ngumuso. Sa susunod ulit. Sagot ni Sam at kinindatan din ang asawa. Ikaw bruha ka? BFF tayo pero hindi mo man lang ako in-invite sa kasal mo. Singhal ni Joyce sa kaibigan at mahina itong sinabunutan. Nagpirmahan lang ng marriage contract, wala namang naganap na kasalan. Sagot ni Samantha sa kaibigan. Don't worry, best man ka naman kapag nag-aya ng kasal sa simbahan si Dan. Anong best man? Ang ganda-ganda ko para maging best man. Gusto ko, bridesmaid. Oo na lang, sabi ni Samantha sa kaibigan. Ano nang kaganapan? Balita ko niloko ka na naman ng boyfriend mo. Sanay na ako. Sagot ni Joy. Oo nga pala, nag-aaya na namang lumabas sa mga bruhang batchmate natin. Aba, in-invite pa iba nating classmates. Gusto yatang mas ipahiya ka. Kailan ba yan? Sila ang ipapahiya ko. Bukas agad. Mag-ready ka. Ipakita mo sa kanila ang alindog ng isang Samantha Almendras. Samantha. Natigilan sila nang lumabas sa kwarto si Dan. Wala itong damit pang itaas kaya naman ang mga mata ng kaibigan ni Samantha ay nagningning. Sorry sa istorbo. Itatanong ko lang kung nakita mo yung charger ko. Be, ang sarap ng asawa mo. Sabi ni Joy at pabebeng umiti. Hello, Be. Ako nga pala si Joy. Kung naghahanap ka ng kabit, free ako. Naglahad ng kamay si Joy at agad naman yung tinanggap ni Dan. Ako si Dan. Hindi ko na kailangan ng kabit. Sapat na sa akin yung asawa ko. Tama, sabi ni Samantha at tumango. Yung charger mo nasa kwarto ko. Magdamit ka at baka bigla ka na lang sagpangin itong kaibigan ko. Ngumiti si Dan at tumango bago magtungo sa kwarto ni Sam. Nilingon naman ni Samantha ang kaibigan at kinurot sa tagiliran. Malantod ka. Akin yun. Kung gusto mo ng isang Dan, maghanap ka. Ito naman,
As if namang papatulan ko ang asawa mo. At saka hindi niya rin ako papatulan, no? Patay na patay nga sa'yo eh. Sabi ni Joy sa kaibigan. Teka nga, bakit wala ka man lang hinandang pagkain para sa akin? Aba, bisita mo ako dito. Kumuha ka na lang sa ref, maraming pagkain dun. Tumayo si Joy at dumiretso sa kusina. Si Samantha naman ay pumunta sa kwarto niya at nadatnan doon ang asawa na nagsiselfone habang prenting nakahiga. Diba sabi ko magdamit ka? Sabi ni Samantha sa asawa. Mamaya na. Sagot ni Dan at inilapag ang kanyang cellphone. Cuddle tayo. Ibinuka ni Dan ang kanyang mga kamay. Ngumiti naman si Samantha at agad pumatong sa asawa at yumakap. Ikinulong ni Dan ang asawa sa kanyang mga bisig. Bukas ay magkikita ulit kami ng mga classmates ko dati. Sila yung mga dating nambubuli sa akin. Pwede mo ba akong samahan? Gusto kong ipagmayabang sa kanila yung asawa ko. Sure. Sagot ni Dan sa asawa. Sasamahan kita bukas. Ngumiti si Samantha at tiningala ang asawa. Hinalikan niya ito sa labi. Talaga? Thank you. Palagi akong doon sa ikasasaya mo. Malambing na sabi ni Dan sa asawa at hinalikan ng asawa sa labi. Tinugunan naman ni Samantha ang halik nito hanggang sa humantong sila sa bakbakan. Pahinga ka muna. Bulong ni Dan sa asawa at hinalikan nito sa noo. Tumayo si Dan at nagbihis bago lumabas ng kwarto. Nadatnan niya ang kaibigan ng asawa sa sala na kumakain. Si Samantha? Tanong ni Joy sa lalaki. Tulog. Tumango si Joy at nagpatuloy sa ginagawa. Next time, hinaan niyo ang boses niyo nakakainggit kasi. Pasensya na sa kalat, sabi ni Dan. Magluluto akong lunch, dito ka na kumain. Tama yan, hindi pwedeng mahilig ka lang kumain. Dapat marunong ka rin magluto. Sabi ni Joy sa lalaki. Ngumiti lang si Dan at dumiretso sa kusina para magluto. Natapos nang magluto ang binata, pero hindi pa rin nagigising ang babae kaya sila na lang muna ni Joy ang kumain. Ito, seryosong usapan. Seryosong sambit ni Joy. Huwag mong sasaktan ng kaibigan ko. Ang dami na niyang pinagdaan ng hirap simula nung nag-aaral siya hanggang sa mamatay ang mami niya. Ngayon ko lang ulit siya nakitang ganyan ngumiti. Sana ay huwag mo siyang saktan. Hinding-hindi ko siya sasaktan. Seryosong sabi ni Dan. Saksi rin ako sa paghihirap niya sa buhay at ayokong sirain ang kaligayahan niya ngayon. Siguraduhin mo lang, bakla ako pero kaya ko makipagsuntukan sa iyo kapag sinaktan mo ang kaibigan ko. Sabi ni Joy sa lalaki. Nasa ganoon silang posisyon nang biglang pumasok si Samantha. Bagong ligo ang babae at bagong gising na rin. Bagong dilig Ngumisi si Joy sa kaibigan. Kumain ka na, bawiin mo ang energy dahil mukhang pinagod ka ng husband mo. Naupo si Samantha at nagsimulang kumain. Hindi kumikibo ang babae dahil nahihiya siya. Makaalis na nga. Sabi ni Joy at tumayo. Thank you sa food. See you tomorrow na lang, BFF. Enjoy! Bumeso muna si Joy sa kaibigan bago tuluyang umalis. Nahihiya ako. Nakangusong sabi ni Samantha sa asawa. Natawa si Dan bago sapuhin ang pisngi nito. Don't be shy. Kung gusto mo, wag na nating pag-usapan ang nangyari para hindi ka mailang. Thank you. Nakangiting sabi ni Samantha at yumakap sa asawa. Anong pinag-usapan niyo ni Joy? Nilandi ka ba niya? Hindi. Sa amin na lang yung usapan na yun. Siguro naman hindi kayo nagpaplanong magtanan, no? Biro ni Samantha sa asawa. Hindi. Huwag kang mag-alala. Kung gusto ko mang magtanan, ikaw ang gusto kong makasama. Sige, tara,
magtana na tayong dalawa. Pakikisakay ni Samantha sa asawa. Pareho silang natawa at napailing na lang dahil sa kanilang kabaliwan. Wow! Manghang sabi ni Dan habang nakatingin sa kanyang asawa na nakasuot ng pulang dress at walang suot na salamin. Parang gusto na lang kitang ikulong dito sa bahay at ayaw kitang ipakita sa mga tao sa labas. Natawa si Samantha. Masyado ka namang in love sa akin. Ikaw na yan eh. Ang ganda mo palagi, mahal ko. At ikaw, ang gwapo-gwapo mo rin. Tugon ni Samantha. Umalis na ang dalawa para magtungo sa isang resort kung saan gaganapin ang pagkikita ni Samantha at ng mga kaklase niya dati. Mauna ka na sa loob. Tumatawag sila Acer, sasagutin ko lang. Sige, hintayin na lang kita sa loob. Dumiretso sa loob si Samantha at lahat ng tao ay napatingin sa kanya. Hello! Bati ni Samantha sa mga kaklase niya. Ang ganda naman ng BFF ko. Nakangiting, sabi ni Joy at nilapitan siya. Opa! Natural ang ganda at walang halong kemikal. You're so beautiful, Samantha. Nakangiting sabi ng binatang si Dino at nilapitan siya. Let me be your escort for today. No need. I'm her escort for today. Napalingon sila kay Dan. Back off, dude. She's my wife. Nilapitan ni Dan ang asawa at hinapit ito sa bewang. Napangiti naman si Samantha dahil sa ginawa ng lalaki. Sorry not sorry, Dino. Hindi ko ipagpapalit ang asawa ko. Nilampasan nila ang binata na natulala na lamang at naupo sa tabi ni Joy. Grabe ka naman kay Dino. Parang hindi mo siya hinabol dati. Sabi ni Roxanne kay Samantha. Mistake lang yon. At saka, I don't want to settle for less. May gwapo at mabait naman akong asawa. Marunong ako makontento sa kung anong meron ako. Masyado kang tunog mayabang, sabi ni Annalyn. Just kidding. Anyway, let's eat na. Nagsimula na silang kumain. Tahimik lang si Dan at pinakikiramdaman lamang ang asawa. CR lang ako. Paalam ni Samantha at tumayo. Dito ka na lang. Si Joy na lang isasama ko. Sige. Nang makaalis ang magkaibigan, ay mabilis na nilapitan ni Roxanne ang lalaking si Dan. Hello, Dan. Bati ni Roxanne sa lalaki. Alam mo ba, si Samantha ay dating flirt sa school namin? Naalala ko pa dati na pumasok siya na naka-flirt dress para lang maakit si Dino. Si Dino kasi yung first love niya. I remember that. Sabi ni Dino. Sobrang hiyang-hiya ako nun dahil sa itsura niya. Even she's sexy that time, di ko pa rin siya pinatulan. I am high class at hindi ako pumapatol sa mga mababang nerd. And she also sleep with one of our professors dahil bumagsak siya. Grabe talaga nun si Samantha. Natawa si Dan na ikinatigil nila. Sa tingin niyo ba mauuto niyo ako sa mga pinagsasabi niyo? Kilala ko na si Samantha noon pa man. I always admire her from afar. Palagi ako nakabantay sa kanya mula sa malayo at ni minsan hindi niya ginawa ang pinagsasabi niyo. She never wear flirt dress because she hate it. She never sleep with her professor dahil ikaw ang gumawa ng Roxanne. Yes, she's nerdy type but she's beautiful. Walang-wala ang ganda niya kumpara sa inyo. Tumayo si Dan. Palalampasin ko ang mga kasiraan niyo ngayon tungkol sa kanya. Pero kapag naulit to, asahan yung sisirain ko ang buhay nyo. Yabang mo pre ah. Sabi ni Dino at tumayo. Alam naman nating yaman lang at katawan ni Samantha ang habol mo. Hindi na nakapagpigil si Dan. Akmang bubunutin niya na ang baril niya pero may nauna sa kanya. Binunot ni Samantha ang baril ng asawa at tinutok kay Dino. Nagulat naman ang lahat at bahagyang napaatras. Wala kang karapatang pagsalita ng masama ang asawa ko. Galit na sabi ni Samantha at kinasa ang baril na hawak. Mas mayaman sa akin ang asawa ko.
Masyado kang insecure palibasa palamunin ka at umaasa lang sa pera ng mga babaeng kinakama mo. Calm down. Malambing na sabi ni Dan sa asawa at kinuha ang baril. Kung ako sa'yo, hindi ko na ulit gagalitin ang asawa ko. Under ako niyan at proud ako doon. Nginisihan muna ni Dan ang mga tao bago hinila paalis ang asawa. Are you okay? Alalang tanong ni Dan sa kanyang asawa na makarating sila sa tapat ng kotse. Ikaw, okay ka lang? Inaway ka ni Dino. Gusto mo suntukin ko yon? Natawa si Dan. Ayos lang ako. Huwag ka na makikipagkita sa kanila ah. Ayokong minananakit sa'yo. Kaloka kayong dalawa? Sumulpot bigla si Joy na hinihingal. Iniwan niyo ako doon. Bad trip kayo. Hingal na hingal ka naman masyado. Sabi ni Samantha sa kaibigan. Sinampal ko si Roxanne para hindi ako magantihan, tumakbo ako agad. Magtagaytay na lang tayo. Suwestyon naman ni Dan. Ay, ano pang hinihintay nyo? Let's go! Nauna nang sumakay si Joy sa kotse. Sumakay na lang din ang dalawa at agad na nag-drive si Dan patungong Tagaytay. Dapat binaril mo na si Dino ng tuluyan eh. Sabi ni Joy. Kabadtrip ang lalaking yun, akala mo naman lahat ng babae ay luluhuran siya. Kinilabutan nga ako kasi nagustuhan ko siya. Buti na lang talaga at si Dan ang napili ko at hindi ko siya tuluyang hinabol. I'm lucky then. Nakangiting sabi ni Dan at hinawakan ang kamay ng asawa. Thank you for choosing me, wife. Pangit nyo kabanding. Singhal ni Joy sa dalawa. Makapag-beauteras na nga lang ako kesa mainggit sa landian nyo. Natawa na lang ang mag-asawa at hindi na pinansin si Joy. Nang makarating sa rest house ni Dan sa Tagaytay ay agad na bumaba ang tatlo. Ibang klase ang pagiging rich mo, sabi ni Joy. O siya, bet kong magalagala here and there. Maghanap ng boylet kaya gogora bells muna ako. See you later, couple. Lumabas si Joy ng bahay kaya naiwan ang mag-asawa sa loob. Gusto mong gumala? Gusto ko lang dito sa bahay. Sagot ni Samantha at kumandong sa asawa. Tulog tayo tas gala tayo mamaya. Sige. Sagot ni Dan at hinila pahiga ang asawa. Nasa ibabaw ni Dan ang asawa at yakap-yakap niya. Natulog lamang silang dalawa sa sofa at nang magising na, ay naggala. Ang cute ng mga bata. Itinuro ni Samantha ang mga batang naglalaro. Nasa isang park sila at kumakain ng ice cream. Kung magkakaanak tayo, ilan ang gusto mo? Malambing na tanong ni Dan sa asawa niya. Gusto ko dalawa, isang girl at isang boy, para pantay ang combination. Tumango-tango si Dan. I think kailangan kong galingan ng performance ko. Sira ka. Natatawag sabi ni Samantha sa asawa. Oo nga pala, hindi pa bumabalik si Joy. Mukhang nag-enjoy siya maghanap ng gwapingsa. Let her enjoy her vacation here. Nox, talagang nagpapalakas ka kay Joy ah. Feeling ko tuloy siya pa magiging karibal ko. What if? Pakikisakay ni Dan sa asawa. Nang matapos silang mamasyal ay bumalik na sila sa bahay. Natigilan sila dalawa nang makitang nandoon si Rafael. Anong kailangan mo? Masungit na tanong ni Samantha sa binata. Sungit agad. Namiss ko lang ang asawa mong understanding. Niyakap ni Samantha ang asawa sa bewang. Type mo ba ang asawa ko? Aba, dumistansya ka kung ayaw mo sumakay na ambulansya. Kilabutan ka sa mga iniisip mo, Samantha. And for your information, ako ang nauna sa asawa mo. Best friend ako niyan. Best friend ka niya pero ako ang asawa. Masungit naman na sabi ni Samantha. Dan, sino pipiliin mo sa aming dalawa? Natawa si Dan at niyakap ang asawa niya. Ikaw ang pipiliin ko pero magbihis ka muna sa kwarto at mag-uusap muna kami ni Rafael. Tumango si Samantha sa asawa. Hinalikan niya muna ito sa labi bago pumasok ng silid.
Nahahawa ka na kila Acer. Nakangiwing sabi ni Rafael. Boring ng buhay ko ngayon. Wala akong makainuman, puro kasi kayo bebe time. Maghanap ka na lang din kasi ng mapapangasawa. Hindi ka maboboring kapag nahanap mo ng taong mahal mo. Ganyan ka na magsalita samantalang dati kinakampihan mo pa ako sa pang-aalaska ko kila Acer. Sabi ni Rafael sa kaibigan. People change, Raf. Sagot ni Dan at tinakbayan ng kaibigan. Don't worry, kapag nahanap mo ng babaeng para sa'yo, ako ang pinakaunang mang-aalaska sa'yo. Napasimangot si Rafael. Ang yabang mo na rin. May pagyayabang eh. Sagot ni Dan at tumawa. Makikipag-banding na nga lang ako sa mga baby girls ko. Nakasimangot na sabi ni Rafael at tumayo. Ingat ka, baka magaya ka kay Inigo na may panganay agad. Ingat pre. Natawa na lamang si Dan nang irapan siya ni Rafael. Nagtungo si Dan sa kwarto at napangiti na lamang ng madat na ng asawang natutulog. Tinulugan mo na naman ako. Natatawang sabi niya at tinabihan nito. I love you always, my wife. Gusto ko ng buko salad. Sabi ni Samantha sa asawa niya. Dan, gusto ko ng buko salad na galing sa handaan. Igagawa na lang kita. Ayoko nga, gusto ko yung galing handaan. Maghanap ka na, bilis. Samantha, saan ako hahanap ng handaan na may buko salad? Walang okasyon ng mga kaibigan ko ngayon. Di wag. Singhal ni Samantha sa asawa at padabog na bumalik ng kwarto. Hahanap na ako, wag ka nang magalit. Malambing na sabi ni Dan sa asawa. Hintayin mo lang ako dito ah. Lumabas si Dan at nagsimulang maghanap-hanap ng isang handaan. Natigilan siya nang makita ang isang birthdayan sa gilid ng kalsada. Nakakahiya to. Bulong ni Dan sa sarili bago pumasok doon. Uy! Bati ni Dan sa isang lalaki na hindi niya kakilala. Di mo ba ako natatandaan? Kaibigan ako ng may birthday. Palagi nga ako nandito sa inyo eh. Sino ka? Takang tanong ng lalaki. Ngayon lang kita nakita. At saka, ngayon ko lang nalaman na may kaibigan ng kapatid ko. Masyado ka namang ulyanin pare. Sabi ni Dan at awkward na tumawa. Nagkakabiruan pa nga tayo nun eh. Pasimpleng lumapit ang binata sa lamesa at kumuha ng 5 cup ng buko salad. Itinago niya ito sa loob ng damit para hindi halata. Anak, sino yan? Dumating ang isang ginang na may buhat na baby. Hindi mo sinabing may bago kang bisita. Kaibigan daw ni Shane. Kunot noong sagot ng lalaki sa kanyang ina. Ma, may kaibigan na si Shane. Takang napalingon ng ginang sa buhat na baby. Ha? Paano mangyayari yun? Ano yun? Baby pa lang si Shane pero may kaibigan na siyang matanda? Pakiramdam ni Dan ay namutla siya dahil sa sinabi ng ginang. Mukhang namali pa siya ng palusot. Hala, mali po pala yung napuntahan ko. Napakamot sa batok si Dan. Kapangalan niya po kasi yung kaibigan ko. Sorry po. Bahagyang yumuko si Dan bago nagmamadaling umalis. Unang beses niyang ginawa ang bagay na yun at gusto niya na lang lumubog sa lupa dahil sa kahihiyan. Calm down, Dan. This is for your wife. Sabi niya sa sarili bago nag-drive pa uwi. Nang makarating sa bahay, agad siyang dumiretso sa kwarto. Nadatnan niya ang asawa na nakasimangot at mukhang wala sa mood. Ito na, galing handaan yan. Agad na nagningning ang mga mata ni Samantha nang makitang 5 buko salad na nakalagay sa cup. Thank you so much, Dan. Hinalikan niya sa labi ang asawa bago masayang kinain ng buko salad. Ano pang gusto na asawa ko? Macaroni salad na walang macaroni kaso baka mahirapan ka dun kaya bayabas na lang. Bayabas? Paninigurado ni Dan at tumayo naman ang asawa niya.
Saan ako maghahanap ng bayabas? Hindi ko alam, mukha ba akong tindera? Mataray na tanong ni Samantha sa asawa. Sorry, sabi ni Dan at kinuha ang cellphone niya. Tinext si Dan na isa sa kanyang mga tauhan para hanapan siya ng bayabas. Kahit nawiwirduhan si Dan, ay sinunod na lamang niya ito. Samantha, nag-aaya sila Acer sa kanila. Nagluto raw si Ria ng pansit. Sa kabilang street lang sila, gusto mo pumunta tayo? Oo, sagot ni Samantha at mabilis na tumayo. Tara na. Naunang lumabas si Samantha at agad na sumunod si Dan. Sobrang nawiwirduhan na talaga siya sa asawa. Parang bigla ito naging moody. Samantha, ayos ka lang? Oo. Bakit? Pangit naman tingin mo sa akin? Hindi. Maganda ka palagi at mahal na mahal kita. Nasa gitna sila ng paglalakad nang may humaharurot na kotse ang papunta sa kanila. Mabilis na niyakap ni Dan ang asawa at hinila. Shit! Mura ni Dan at nilingon ng sasakyan. Pumreno ito at lumiko pabalik sa kanila. Parang sinasadyang banggain silang dalawa. Sagabal sa sweet moment natin. Inis na sabi ni Samantha at mabilis na binunot ang baril ng asawa. Kinasa niya yon at walang pagdadalawang isip na binaril ang kotseng palapit sa kanila. Mabilis namang napahinto ang kotse. Samantha! Tawag ni Dan sa asawa ng basta na lang nito nilapitan ng kotse. Epal ka! Binuksan ni Samantha ang driver's seat at kinaladkad pababa ang nakasakay doon. Tingnan mo nga naman, di ba ito yung kaaway mo, Dan? Ang driver ng kotse ay ang taong gustong pumatay kay Dan. Suko na ako! Takot na sabi ng lalaki. Alam mo bang ayaw ko ng epal? Hinampas niya ang baril sa mukha ng lalaki. Nakakagigil ka. Sam, kumalma ka. Sabi ni Dan sa asawa at kinuha ang baril dito. Kalma lang, mahal. Kinuha ni Dan ng isang tali at itinali yung lalaking walang malay. Pagkatapos, tinawagan ni Dan ng isang tauhan para ipalinis ang kalat. Kumalma ka na, huwag na masyadong mainit ang ulo. Tumangulang si Samantha at unti-unting kinalma ang kanyang sarili. Nang dumating ang tauhan ni Dan, ay iniwan na nila yung lalaking walang malay at nagtungo sa bahay nila Ria. Rafael, wag! Agad na sabi ni Dan sa kaibigan nang makitang mukhang aasarin nito si Samantha. Mainit ang ulo, baka magsisi ka. Tumango naman si Rafael at hindi na nagtangka pang asarin ng asawa ng kaibigan. Ano nangyari? Tanong ni Inigo. May nakaengkwentro kami. Mainit ang ulo ni Samantha kaya nakatikim siya. Kumain na kayo. Samantha, ikain mo na yung init na ulo mo para kumalma ka. Salamat, Ria. Ang sarap mo talaga magluto. Sana marunong din ako. Kung gusto mo, pwedeng-pwede kang pumunta dito para maturuan kita. Sabi ni Ria at ngumiti. Willing akong turuan ka. Salamat. Nakangiting sabi ni Samantha. Nang matapos kumain si Dan, ay kinuha niya ang anak ng kaibigang si Inigo at binuhat. Lumalaki na si Baby Reza. Sabi ni Dan at isiniyaw sa'yo ito. Mukhang nangangamoy baby number 2 kayo. Malayo pa. Sagot ni Inigo sa kaibigan. Focus muna kami kay Baby Rez. Kayo, kailan niyo balak mag-anak ni Samantha? Tanong ni Laika. Ngumiti si Dan. Ready naman kami anytime. Sadyang waiting lang kami. Kaso mukhang tapos na kayo maghintay. Tumitig si Laika kay Samantha. Sam, gumamit ka na ba ng PT? Hindi naman sa nagmamarunong ako. Pero based sa mood at katawan mo, I think you're pregnant. Ako? Gulat na itinuro ni Samantha ang sarili. Natatakot ako. Paano kung buntis nga ako? Hindi pa ako marunong magluto.
Inabot ni Dan si Baby Ray's kay Inigo bago lapitan ng asawa. Calm down, nandito naman ako para palagi kang ipagluto. Paano kung may baby na nga tayo? Naiiyak na tanong ni Samantha sa asawa. Di mas masaya. Huwag kang matakot, okay? Sigurado akong magiging mabuting mommy ka at syempre, magiging mabuting daddy rin ako para sa baby natin. Thank you. Yumakap sa asawa si Samantha. Natawa naman si Dan. Now I know kung bakit bigla mo na lang akong pinahanap ng buko salad na galing handaan. Galaw-galaw, Rafael, parang napag-iiwanan ka na ng panahon. Sabi ni Ria sa binata. Pangit yung mga kasama. Nakasimangot na sabi ni Rafael. Hindi ba pwedeng happy-happy muna? Hindi ba pwedeng bawalan ng diyan kapag nandito ako? Nakakasakit na kayo ng damdamin. Masama kasi ang ugaling mo. Sabi ni Samantha kay Rafael. Feeling ko, tatanda ka na lang binata. Ilayo sana ako sa sumpa ng bunganga mo. Sabi ni Rafael sa babae. Kapag ako nakahanap ng forever, hindi kayo invited sa magiging kaganapan namin. Ngayon pa lang, umalis ka na dito. Sabi ni Ria sa binata. Ngumisi lang si Rafael at nagpatuloy sa pagkain. May extra piti ako sa CR. Sabi ni Ria. Halika Samantha, sasamahan ka namin ni Laika. Tumango si Sam at tumayo. Nagtungo ang tatlong kababaihan sa loob ng bahay. Pumasok si Samantha sa banyo at sinubukan ng piti. Naiyak na lang siya na makita ang resulta. May baby na ako. Aw, congratulations! Masayang sabi ni Ria at pinunasan ng luha ng babae. Siguradong magiging masaya si Dan. Lumabas sila ng bahay. Dumiretso si Samantha sa asawa at pinakita dito ang piti. I love you. Buong pusong sabi ni Dan at niyakap ang asawa. Pangakong aalagaan ko kayo habang buhay. Ihaharap kita sa altar, Samantha. Asahan mo yan. Bibigyan kita ng magandang kasal. Thank you, Dan. Mahal na mahal din kita. Humiwalay sa yakap at pinunasan ng luha ng asawa si Dan. Hinalikan niya sa noo si Samantha at muling niyakap. I'm happy because I have 2 babies. Napangiti naman ang kaibigan nila habang nakatingin sa kanila. Kahit si Rafael na bitter, ay masayang masaya para sa kaibigan. Ang fresh mo namang buntis, ikaw na yata ang pinagpalang babae. Huwag mong iligaw ang usapan, sino naman yung minamay-day mo? Tanong ni Samantha sa kaibigan. Ngumiti si Joy. Ito na nga, may nakilala akong babae sa Tagaytay, ang ganda niya. Babae? Tanong ni Samantha at tumasang isang kilay. Oh my God, mahilig ka na sa pechay? Magiging groom ka na ba? Ang OA mo friends lang kaming dalawa, ayokong humigit pa dun. Kahit may iba akong nararamdaman. You know naman kapag nasa Philippines ka maraming mapanghusga. Joy, kung mahal mo ipaglaban mo. Basta support lang ako lagi sa'yo. Wala yata ang husband mo. Pag-iiba ni Joy sa usapan. Dapat hindi kanya iniiwan mag-isa lalo pat jaundice ka. Inutusan kong kumuha ng buko. Gusto ko kasi ng bukong bagong pitas. Kakaiba ka maglihi. Buti na lang talaga at hindi ako ang asawa mo. Nakangiwing sabi ni Joy sa kaibigan. Masyado mong pinahihirapan ng asawa mo. Anong magagawa ko? Yun talaga ang gusto ni baby Nakangusong sabi ni Samantha. At saka, ayos lang naman kay Dan yun. Ang mahalaga raw ay maayos ang lagay namin ni baby. Alam mo, bilib talaga ako dyan sa asawa mo. Masyadong mahaba ang pasensya. Hindi lang pasensyang mahaba sa kanya. Mahalay na sabi ni Samantha at ngumisi sa kaibigan. Napangiwi si Joy. Ibang klase na yung utak mo.
Tigilan mo yun at baka mahawa sa iyo ang baby mo. Ngumisi lang si Samantha at ipinagpatuloy ang pagkain ng cupcake. Nasa ganoon silang posisyon nang dumating si Dan. Wala itong damit pang itaas at may bitbit na isang sakong buko. Pawis na pawis din ang lalaki. Ako nang magpupunas sa asawa mo, sabi ni Joy. Manahimik ka. Singhal ni Samantha sa kaibigan bago lapitan ng asawa. Hello asawa ko, I miss you so much. I miss you so much too and our baby. Tugon ni Dan at ibinaba ang bitbit. Ito na ang buko mo. Anong gusto mong gawin ko dito? Gawa ka ng salad mamaya. Pero magpahinga ka muna. May dalang cupcake si Joy. Kumain ka muna. Naupo ang dalawa. Ikinuha ni Samantha ng cupcake ang asawa at sinubuan nito. Pasensya na kung lagi kang puyat at pagod ha. Pasensya na kung mahirap ang mga pinapagawa ko sa'yo dahil sa paglilihi ko. You don't need to apologize, love. Masaya akong ginagawa ang bagay na gusto mo. Hinding-hindi ako mapapagod kapag para sa inyo ni baby. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Mahal din kita, Daddy. Tugon ni Samantha at hinalikan ng asawa sa labi. Makalayas na nga bago ko pa kayo mahampas, sabi ni Joy at tumayo. Nakipagbeso muna siya sa kaibigan bago tuluyang umalis. Dan, ano sa tingin mo ang gender ng baby natin? Tanong ni Samantha sa asawa. Kahit ano, ang gusto ko lang ay healthy kayong dalawa. Sagot ni Dan at humawak sa tiyan ng asawa. 4 months pa lang siya pero excited na akong masilayan at mabuhat siya. Siguradong maganda rin siya kagaya mo. Sabi nila kapag first baby raw, kamukha daw ng daddy. Kaya sigurado magiging little Dan siya. Hi baby, we love you. Kausap ni Dan sa tiyan ng dalaga. Huwag mong gaanong pahirapan si mami mo ha. Napagdesisyonan ng dalawa na maglakad-lakad sa labas. Sinabi ni Laika kay Samantha na maigi raw maglakad-lakad ang mga buntis para hindi sila mahirapang manganak. Rain! Nahangiting kinawayan ni Samantha ang kaibigan. Kumusta? Ngumiti si Rain. Okay lang. Ako hindi mo tatanungin? Sabad ni Rafael pero hindi ito pinansin ni Samantha. Suplada. Inaaway mo na naman si Sam. Sita ni Rain sa lalaki. Magpakabait ka nga. Sorry na po. Maamong sabi ni Rafael sa babae. Huwag ka na pong magalit at baka magalit din si baby. Ang lakas mang Alaska nun, tas siya naman palang pinaka-under. Pang-asar ni Samantha sa lalaki. You deserve it, Rafael. Kapag mahal mo, susundin mo. Sagot ni Rafael at hinapit sa bewang si Rain. Umalis na nga kayo, nakakasira kayo ng umaga. Pangit. Singhal ni Samantha sa lalaki bago hilahin paalis ang asawa doon. Easy lang mahal. Huwag mo nang pansinin si Rafael, masama talaga ugali niya. Pati mukha niya masama. Nakasimangot na sabi ni Samantha. Naglakad-lakad pa ang dalawa hanggang makalabas sila ng village. Napahinto si Samantha nang makita ang isang samgyup restaurant. Dan, kain tayo samgyup. Gutom ako. Paglalambing niya sa asawa. Natawa si Dan. Hindi mo na kailangan maglambing. Papayag na ako sa lahat ng gusto mo. Yehey! Nagtungo sila sa samgyup restaurant. Si Dan ang nagluto at si Samantha naman ang tagakain. Kain ka rin, sabi ni Samantha at sinubuan ng asawa. Kinain naman yun ni Dan. Thank you po, pakabusog ka lang dyan. Nang matapos kumain ay nag-aya ng umuwi si Samantha dahil nakaramdam na siya ng antok. Aayusin ko lang yung buko salad mo. Kinumutan ni Dan ang asawa. Pahinga ka lang dyan. I love you so much. Thank you. I love you. Tugon ni Sam sa asawa. Natulog si Sam samantalang si Dan ay nagtungo sa kusina para balat ko at gumawa ng buko salad para sa kanyang minamahal.
"Boss," sabi ni Dan nang biglang sumulpot ang ama ni Samantha. Tulog si Samantha. Napatango ang ama ni Sam at naupo. "Anong ginagawa mo?" "Buko salad." Pinaglilihaan ni Samantha ang buko salad. "Dumaan lang ako para kamustahin kayo kahit saglit. Mukhang maayos naman kayo, kaya aalis na ako." "Dan, salamat sa pag-aalaga mo sa anak ko ah. Hindi talaga ako nagkamali na ikaw yung ipinakasal ko sa anak ko. Kapag may problema kayo, palagi niyong pag-usapan ah." "Makakaasa ka." Nakangiting tugon ni Dan. "Salamat dahil pinili mo ako para kay Samantha." Sumaludo lang ang ama ni Samantha bago tuluyang umalis. Tinapos naman ni Dan ang paggawa ng buko salad. Nang matapos siya, ay pinalabig niya muna ang nagawa bago nagtungo sa banyo at naligo. Nang matapos siyang maligo, ay tumabi siya sa asawa. Naalimpungatan si Samantha nang maalog ang kama. "Sorry kung nagising ka." Malambing na sabi ni Dan at niyakap ang asawa. Yumakap lang din si Samantha sa kanya at muling natulog. Natawa naman saglit si Dan bago halikan sa ulo ang asawa at sinabayan na ito sa pagtulog. Nagising ang dalawa ng bandang 6:00. Nagpa-order na lang si Dan ng pagkain dahil magtatagal pa kapag nagluto siya. "May ibibigay pala ako." Kinuha ni Dan ang singsing sa bulsa niya at isinuot sa daliri ng asawa. "Binili ko yan noong nakaraang buwan. Engagement ring natin yan kahit kasal na tayo. Gusto ko ulit napakasalan ka. Gusto ko itang iharap sa altar at sa harapan ng Panginoon." Napangiti si Samantha at napatingin sa makinang na singsing na nakasuot sa kanyang daliri. "Salamat, Dan. Salamat sa pag-spoil sa akin. Salamat sa pagsunod sa akin. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa walang sawang pagsuporta at pag-intindi sa akin. Dan, bago mamatay si Mommy, sabi niya maghanap ako ng lalaking kagaya ni Daddy. Kaso, hindi ko siya sinunod dahil sinunod ko si Daddy. Sa buong desisyon ni Daddy, ngayon lang yata siya hindi pumalpak. Inihanap ako ni Daddy ng isang lalaking responsable at susuportahan ako sa mga bagay na gusto ko. Isang lalaking mamahalin ako ng buong puso kahit pamaldita ako. At ang lalaking yun, ikaw yun, si Dan Salvacion. You know what? I've been admiring you for so long. Noong college days mo pa lang ay talagang nakabantay na ako sa'yo. At alam yun ng daddy mo. Kaya siguradong alam na niyang hindi ako magpa-file ng annulment paper. Natawa si Dan. Yung daddy mo, minsan pala desisyon, no? Pero dahil sa pagiging pala desisyon niya, ay naging asawa ko ang babaeng matagal ko nang minamahal. Ang ganda ko talaga, sabi ni Samantha at humagikik. Alam mo, bago pa ako maiyak, bumangon na tayo. Gusto ko nung kumain ng buko salad at saka baka nasa labas na yung delivery rider. Tumayo ang dalawa at lumabas ng kwarto. Nang buksan ni Dan ang pinto, ay bumungad sa kanya nakasimangot na delivery rider. Binigyan na lamang niya ito ng tip para matanggal ang bad mood nito. Habang kumakain ay sinusubuan ni Dan ang asawa dahil mas focus ito sa buko salad na ginawa niya. Magkanin ka muna, baka sumakit ang tiyan mo. Hindi naman mawawala yung buko salad mo, marami akong ginawa. Nakangusong tumangulang si Samantha at kumain na muna. Nang matapos kumain ay naghugas na ng pinggan si Dan. Si Samantha naman ay agad na nag-focus sa buko salad. I love you, thank you sa buko salad. Anything for you, my love. Zano! Tawag ni Dan sa anak. Stop running, baka madulas ka. Katatapos lang nitong paliguan ng anak. Bibihisan na niya ito, pero agad tumakbo ang hubad na anak patungong sala. Pinagtitripan mo na naman ng daddy mo.
Natatawang sabi ni Samantha sa anak. Magbihis ka na kay daddy. Humalik si Zano sa ina bago nilapitan ng kanyang daddy na nakasimangot at hawak ang kanyang damit. Love you, daddy. Nakangiting sabi ni Zano. Kulit mo lagi. Sabi ni Dan sa anak at binihisan nito. Ang hilig mong tumakbo na nakahubad. Kapag may dumating na bisita, makikita nila ang bird mo. Okay lang po, maputi ang cute naman ng bird ko. Sagot ng batang lalaki at tumakbo palapit sa kanyang ina. Mami, gusto ko rin sumakay sa duyan ni Zane. Natawa si Samantha. Ibibili ka na lang namin ng duyan. Hindi ka pwede sa duyan ng kapatid mo at baka bumagsak yun. Okay po. Sagot ni Zano at idinuya na lang ang natutulog na bunsong kapatid. Mami, bakit ang tiny ni Zane tas ako chubby? Baby pa po kasi si Zane. Kapag lumaki si Zane, siguradong magiging kagaya mo rin. Magkakaroon din siya ng bird. Di ba po girl po siya? Tama na ang tanong. Siguradong sasakit lang ang ulo ng mami mo sa'yo. Sabi ni Dan at kinandong si Zano. Malapit na ang Pasko, anak. May inihanda ka na bang caroling kila ninong mo? Opo. Sagot ng batang lalaki at humagikik. Tiba-tiba po tayo, daddy. May kalokohan na naman kayo mag-ama? Uutakan mo na naman ang mga kaibigan mo, Dan. Para naman sa future ng mga anak natin. Nakangising sagot ni Dan sa asawa. Biglang umiyak ang bunsong anak ng dalawa. Tumayo naman si Samantha at binuhat yon. Mami, ang ganda po talaga ni Zane. Parehas po kayong beautiful. Pareho ko po kayong love at queen ng life ko. Ang sweet naman ng baby ko na yan. Malambing na sabi ni Samantha sa anak. How about me, Zano? Hindi mo love si daddy? Nakangusong tanong ni Dan sa anak. Super love kita. Ikaw po ang king ng life ko. Ang swerte talaga ng mami mo sa'yo. Pati na rin ako. Sabi ni Dan at niyakap ang lalaking anak. Mag-work hard pa si daddy para maibigay ang gusto nyo at para may pera si daddy para sa mga pangarap mo. Maraming salamat sa lahat, Daddy Dan. Nakangiting sabi ni Samantha sa asawa. Ikaw ang best father in the whole wide universe at sobrang mahal na mahal ka namin. At ang swerte ko din dahil kayo ang pamilya ko. Mahal na mahal ko kayong lahat. Binuhat ni Dan si Zano bago lumapit sa kanya mag-ina. Niyakap ni Dan ang kanya mag-iina at hinalikan ng mga ito sa noo. Sa tagal nilang mag-asawa, hindi pa rin makapaniwala si Dan na ang babaeng minamahal niya lamang noon sa malayo ay kasama niya na ngayon sa hirap at ginhawa. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Accidentally Married to a Mafia, written by Queen D. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!